Heto na nga yung part 2 ng pag-aayos ng kung ano-ano dito sa bahay. Kung ano man yung plano mo ngayon, masihigitan pa yan ni Lord, kaya magtiwala ka lang. Pero hindi basta maghihintay ka lang ng swerte, kailangan mong kilusan yung mga yan. Ipapakabit ko na nga tong blinds na nakuha ko lang ng pre-sample. White na nga lang tong napili ko dahil feeling ko mas babagay siya dito sa bahay. Hindi nga makabit ni Mr. to ng siya lang dahil nga wala kaming barena. Papahanap rin ako dito sa kanya sa lugar namin, kaso lang wala na talagang available nung araw na yan. Isang araw na lang din kasi talaga yung pending neto, kaya kailangan ko nang gawa ng video. Kaya pinasundo ko na nga lang yung tito ko dito kay Mr. Sobrang dali lang din naman neto ikabit. Dahil may mag-aayos na rin naman na, ipapaayos ko yung lahat ng dapat dito sa bahay. Matagal na akong may nababasang nagre-request na maglagay nga daw ako ng blinds dito. Alam nyo, planado ko na yan ate. Hindi ko rin alam kung ba't hindi ko magawang bumili. Dahil mas maganda yung plano ni Lord na ibibigay niya na lang sa akin ng libre. After nun, etong gripo na ngayon sunod na pinaayos ko. Hindi talaga nakaka-aesthetic yung kulay niya ate, kaya pinatanggal ko na yan siya. Tapos eto, may nabili ako sa online na sobrang mura lang, pero ang ganda-ganda niya. Saglit lang din naman, natapos na rin agad. Mas maganda sana to ate kung malakas yung tubig dito sa amin. Kaso lang wala tayong magagawa, hindi natin pwede yung ipilit. Yung mga ganitong gawain, kaya naman sana ni Mr. Kaso lang wala siyang mga gamit. Alam nyo, simula nung lumipat kami, yung ilaw gustong gusto ko na ipakabit dito. Halos na-stock na rin siya ng ilang buwan bago siya makabit. Yung isang piraso, binigay ko na lang dun sa may-ari ng bahay dahil baka masira na lang siya kasi na-stock na. Kailangan talaga dapat dito ng hagdanan, kaso wala naman kami nun ate. At eto, finally, mas maliwanag na. Kinagabihan naman, pumunta dito yung kapatid ko at yung asawa at anak niya. Dahil pinakuha ko na nga yung ibibigay ko sa pamangkin ko para naman mabawas-bawasan ang mga gamit dito sa bahay. Kasi naman ate, hindi ko na alam kung saan pa yan isisiksik sila dito. Hindi ko na nga pinatagal pa dito yung parcel na to sa bahay dahil binuo na rin namin agad. Para nga magamit na rin netong pamangkin ko. Nag-aaral na rin kasi yan and kaidaran lang siya ni Eric. Sobrang gulo pa ng bahay namin ngayon ate, kaya hindi ko magawang mag-mini vlog araw-araw. Araw-araw din kasi may dumadating na parcel sa akin ng mga libre. Kaya kung napapansin nyo, mas active na ako ngayon sa Black Up dahil doon ako kumikita. Medyo masikip lang yung daanan dito sa amin pero buti na lang nagkasya. Pinapunta ko na nga rin yung bunso kong kapatid para tulungan tong sila kuya. Masaya lang yung puso ko ate kasi kahit papaano nakakapagbigay na, diba? Kasi na-share ko din yung mga blessing na natatanggap ko rin. Ganito yung pangarap ko, yung mala rich tita ang atake. Hindi man ganun kamahal para sa iba, pinagpapaguran ko yung mga yan. Nakakatuwa kasi sa sarili kong bulsa galing yung mga binibigay ko sa kanila. Kaya talagang tiwala lang ako sa mga plano ni Lord kung ano man nangyayari sa buhay namin ngayon. Kasi aminin nyo, kung dati pa kayo nanonood sa mga vlog ko, talagang isang kahit isang tuka lang kami. Na para bang okay lang na makaraos kami sa araw-araw. Ngayon hindi, may mga pangarap na kami sa buhay kaya kailangan kilusan.